Good day, Master Jet. Nagpa-compute ako ng balance ko sa isang PLI dahil balak ko na sanang bayaran. Ang sabi nila ay hindi ko raw pwedeng bayaran agaran ang balance ko. Hintayin ko raw matapos ang term ko sa kanila. Legal po ba ang ganyang patakaran nila? Bakit sa land bank naman ay pwedeng bayaran ang balance once na may pambayad ka na kahit ilang taon pa ang natitira sa term? Ganon din naman po sa ibang mga PLIs, no? Pero meron talagang isang PLI na noted na talaga natin. Hindi ko lamang po babanggitin. Pero noted po, nationwide yung reklamo na hukuha natin na hindi talaga sila tumatanggap ng advance payment sa loan ninyo kasi wala akong utang sa kanila. So ito po, no, ito lamang po yung masasabi natin. Titingnan natin yung nilalaman ng DepEd Order number 20 series of 2021. Ano po ang meron sa DepEd Order na yan? Nandyan po nakapaloob yung terms and conditions on APDS accreditation, yung agreement ng DepEd at ng mga bangko. Yung agreement na ginawa ng DepEd, yung bangko nag-agree, kaya sila ay nag-apply for accreditation at kaya sila in-approve ni DepEd. Meaning to say, kung itong bangkong ito nag-apply for accreditation sa DepEd, siya ay nag-agree sa patakaran na naiset ni DepEd. Ang tanong, bakit hindi sinusunod? Sa DepEd order na yan ay tingnan natin, pinakahuling bahagi po talaga ng DepEd order, Annex H. Ito po yung grounds for suspension or revocation of accreditation. Meaning to say, kung ito mga bagay na ito ay ginagawa ng bangko, ay pwedeng ma-revoke or ma-suspend yung accreditation nila. So, nandyan din po kung ano yung mga pwedeng mangyari sa kanila. Dito po sa simple grounds lang naman. Letter F, no? Klaro po, letter F dyan. Refusal to accept tender payment of loan in advance, whether partially or in full, during or after the term of the loan, from DepEd borrower or from lending institutions in case of loan takeout or buyout by the latter. So, ito po, no? Ito ay isa pong simple ground para ma-revoke yung accreditation. Ano yon? Refusal to accept tender payment of loan in advance. Yung hindi po sila tatanggap ng payment natin sa ating utang in advance. Partial man yan or full payment, no? So bawal po pala yun, no? Tapos kailan gagawin yung payment in advance? Kahit po ito ay during the loan term, ito man ay galing sa DepEd borrower, o ito mang payment na ito galing sa other lending institution sa case ng buyout. So hindi po pwede na mag-refuse ang bangko sa atin pong payment sa kanila, partial man or in full, kahit advance payment yan ng ating utang. Yun ay ayon sa DepEd Order number 20 series of 2021 Annex H, grounds for suspension. Ang hindi ko lang talaga maintindihan ngayon kung bakit tuloy-tuloy na ganun po yung ginagawa, no? Patuloy pa rin yung ganung practice kahit napakarami po ng mga reklamo na natanggap natin, and I'm sure natanggap din po ng DepEd kasi yung mga previous na mga reklamo nire-refer natin sa DepEd, and marami din po sa inyo na nag-send sa atin ng update sa inyong reklamo kay DepEd. Pero sa DepEd ay nagpadala ng sulat, which is proper naman, yun naman po talaga yung gagawin. Nagpadala siya ng sulat sa bangko pero hindi naman po daw nang kakaroon ng changes doon sa policy ni bangko. So para bang mayroong internal policy yung isang bangko which is hindi naman related or which is hindi kapareho ng gustong mangyayari sa kanilang agreement with DepEd, no? Kung ako po yung tatanungin ay dapat yung policy ni bangko pagdating sa utang ng mga DepEd personnel ay in accordance doon sa agreement nila sa DepEd, no? Kasi hindi naman sila maging accredited bank na magpapautang sa atin kung hindi sila nag-agree doon sa terms and conditions na naiset na DepEd, no? So yun po yung personal kong opinion
sa issue po na ito. So kung may reklamo po kayo na tulad po niyan, mas mabuti po na ipaabot nyo talaga yan sa division office po ninyo o kaya ay doon po sa DepEd Central Office. Nag-email po si VP Sara at DepEd Secretary Sara sa atin, no? So baka pwede po na doon ipaabot niyo yung reklamo ninyo tungkol po dyan, nang sa ganun ay direkta ang mapapansin niya, no? Especially kapag nakikita niya na sobrang dami yung reklamo for a particular bank na ganung practice, baka mabigyan ng special na investigation para po dyan, no? Truth finding, no? So subukan po natin, no, yung mga means para maipaabot sa DepEd yung concern na yan, no? Especially po kung ito kayo po yung apektado, no? Wala namang po mawawala kung atin pong ipapaabot. Huwag nyo na lamang pong sabihin nagsabi kasi ni Master Jet, no. Hindi po sabi ni Master Jet, no. Sabi po ng DepEd Order 20 Series of 2021. Yun po yung gamitin ninyo na basis kasi yun po ay isang powerful na DepEd order. Huwag niyo po sabihin na nasabi kasi ni Master Jet ganun. Kaya po pinipresent natin yung guidelines, yung particular na DepEd order para yun mismo yung gamitin po ninyo na basihan.